Hello mga lalat. Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa productivity hacks. Meaning, making wise choices and cultivating habits to optimize your time, energy, and focus. Here's a concise summary ng productivity hacks. Do. Number 1, yung dapat gawin na prioritize tasks. Eisenhower matrix. Ibig sabihin ng sa time management tool that helps you prioritize tasks by urgency and importance. So, ibig sabihin, yung siyang priority mo na gawin yun, dapat mong gawin na urgent man siya or important. And then, sa number 2, focus in intervals, Pomodoro technique. Ibig sabihin ng Pomodoro technique, which involves working in short, focus intervals with break in between. Magwo-work ka na meron kang break, hindi yung magwo-work ka ng dire-diretso na wala kang pahinga. So, kawawa naman yung katawan mo, mapapagod ka. And then, encouraging focus work. Ini-encourage na i-focus tayo sa work. It involves breaking down work into work. And then, number 3, eliminate distractions. Kailangan iwasan natin ang magkaroon ng distraction sa mga dapat nating gagawin o ginagawa natin sa araw-araw o yung mga dapat nating responsibilities na dapat nating gawin. And then, yung number 4, leverage technique. Yung leverage technique ay isa ito na leverage productivity. Leverage technology is practice of using technology. Dahil sa ngayon tayo, high technology na tayo, high-tech. May mga, ang company o tayo, may mga ginagamit tayo na para mapabilis ang ating trabaho. Using technology to improve the performance of an organization or individual, it can help business grow, innovate, and become more efficient. So, dahil sa high technology tayo, nakakatulong itong technology sa atin para mapabilis ang ating mga dapat gawin. Eliminate the distraction, remove. So, kailangan yung nakaka-distract sa atin, alisin natin. Kagaya ko, pag may ginagawa ko, halimbawa, naghuhugas ako ng pinggan, naglalaba, yung cellphone ko, nandito lang sa kwarto, hindi ko hawak. Dahil, kinakailangan ko muna tapusin, yung magluto, maglaba, maglinis, hindi ko muna hinahawakan ng cellphone. Bago ko hawakan yan, yung tapos na yung trabaho ko dito. Ganun po, yung avoid distraction. Eliminate the distractions. And focus sa mga dapat gagawin. Then review and adjust regularly. You self-neglect when someone unwilling or unable to care for their own health. Kailangan pakaisipin natin ang ating kalusugan. Ingatan natin ang sarili natin na huwag magkasakit. So, kailangan natin pangalagaan ang ating sarili. So, yung mga hindi dapat gawin. Number 1, procrastinate. Huwag baliwalain yung mga dapat mong gagawin na dapat matapos mo yung trabaho na yun.
So, pero ang ginawa mo, binaliwala mo, o may meeting ka na dapat puntahan, binaliwala mo. Kaya, hindi natin dapat i-procrastinate o baliwalain. And then number 2, multitask. Ibig sabihin ng multitask, naglalaba ka, sabay nagluluto, naglilinis, o may iba ka pang ginagawa. Sabay-sabay mong ginagawa yung multitask, kung tawagin siya. And then number 3, check social media excessively. So, siyempre, kailangan chine-check mo yung social media mo. And then, get bogged down in emails. Iwasan natin na huwag tayong matrap sa emails. Yung pag binuksan natin yung email, wala na, hindi na tayo makagawa na iba pa natin dapat gawin. So, kailangan, wag na iwasan natin yan. And then, neglect self-care. Wag natin hayaan ang sarili natin, yung ating kalusugan. Lagi nating isipin. And then, wise choices. Number 1, set clear goals. Kailangan mag-set tayo ng malinaw na goal. And then, number 2, use time blocking. Yung kailangan yung time natin, wag nating baliwalain. And then number 3, learn to say no. Huwag tayong matakot na magsabi ng no, o matuto tayong magsabi ng no. Hindi pwede. Yun. And then number 4, take breaks. Kailangan magkaroon tayo ng rest o pahinga o break. Hindi yung dire-diretso mula umaga hanggang gabi, diretso trabaho. Magkakasakit po tayo niyan, hihina ang ating katawan. Kaya kailangan meron tayong pahinga din. O may break tayo kahit 5 minutes o 30 minutes. And then, continue working after that. And then break uli para ma-relax naman at magkaroon ng energy ang ating katawan. And then number 5, stay organized. Kailangan, kagaya nito, pagka tayo gumagawa ng ating content, kailangan maging organized yung ginagawa natin. Hindi yung kung saan-saan pumupunta ang ating sinasabi o gagawin. And then, by making these wise choices, you'll be able to manage stress. Huwag tayo magpa-apekto sa stress. Kailangan natin matutunan ang ma-manage natin ang ating stress. Isang paraan na mawala ang stress mo, think positive, and then singing, isa yung way na mawala ang iyong stress. Kapag kumakanta ka, ang singing is the medicine of your heart. At nawala ang stress mo. And then increase productivity. Kailangan paluguin mo yung mga dapat mong gagawin o responsibility o yung time management mo. And then enhance creativity. Kailangan maging creative tayo sa mga dapat nating gagawin. And then improve work-life balance. I-improve natin yung ating buhay. Huwag tayong laging nakatulala, nakatunganga, isip ng isip, wala namang nangyayari sa kakaisip. Masakit na ang ulo natin sa kakaisip, iiyak ng iiyak, wala pong mangyayari. Kaya huwag niyo pong isipin ang malungkot o mag-isip, nakatulala, na wala naman kayong ginagawa. Ano mangyayari? Papangit ka lang, mukha ka na matanda sa itsura mo dahil sa kakaiyak mo, sa kakatulala mo, kakaisip ng kung ano-ano. So, much better ay gumawa ka ng way na maging busy ka sa sarili mo para ma-enjoy mo yung sarili mo habang ikaw ay nabubuhay. Life is good. At always pray to God. Huwag niyong kakalimutan ang mag-pray. Nandiyan siya. Lagi pong nakamasid sa atin, hindi niya tayo pinababayaan. And the only way na dapat natin gawin, tawagin natin siya sa pamamagitan ng prayer. And then, achieve your goals. Kailangan natin ma-achieve ang goals. Kung meron tayong pangarap sa buhay natin, bakit hindi natin gawin na ma-achieve natin ang ating pangarap sa buhay?
huwag kayong mawala ng pag-asa na hindi nyo kaya makuha yung pangarap mo. Basta't may tiwala ka sa sarili mo, sa Kanya, nagpe-pray ka at ginagawa mo ang lahat at naging matyaga ka at masipag, matutupad mo yung pangarap mo. So, alam ko na nakatulong sa inyo itong content kong ito.